Malakas ang kooperasyon, katuwang ng mga magsasaka, ang pamahalaan at pribadong sektor. Ako po si Kim Cabillan, Chairman ng BIFA or Bantayan Integrated Farmers Association. Ang masasabi ko po tungkol doon sa aming FFS or Farmers Field School ay napakalaking bagay po talaga para sa amin na mga farmers dito sa Bantayan, part po ng Kabangkalan City. Dahil sadyang totoong marami sa amin ang marurunong ng magtanim. Ganun pa man, mula nung nag-aral kami tungkol sa mais na ang itinuro sa amin ng Department of Agriculture, tulong po at mula din po sa mga DA at mga technician po na talagang nagmamalasakit sa amin ay totoong napakalaking bagay po pati ng pagbabago sa bawat isa sa amin, sapagkat marami palang bagay na hindi namin alam noon, pero mula nung nag-aral kami ay napakalaking bagay po ang naitulong nito sa bawat isa sa amin. Kaya lahat kami mula po sa BIFA or Bantayan Integrated Farmers Association ay nagpapasalamat po ng mula sa aming puso, taos sa puso pong pagpapasalamat sa lahat ng departamento, sa lahat ng mga tumulong at nagmalasakit sa amin, mula po sa tulong mula sa gobyerno, maging sa Department of Agriculture po. Lahat po ng totoong palaging dumadalaw sa amin sa iba't ibang departamento, sangay po ng Department of Agriculture, lahat po ng taga-DA at collaborate po with LGU or Local Government Unit. Maraming salamat po sa inyong lahat, sapagkat kung hindi dahil sa inyo ay hindi kami lalong magtagumpay. Ano po, lahat din po ng nagmalasakit sa amin para mabuo itong grupo po ang asosasyon para po sa kapakanan naming mga farmers o mangungumadri sa Bantayan, lalo na po maging doon sa mga tumulong sa amin upang maiparehistro kami sa mga departamento na kung saan ay dapat naka-accredit po kami. Yan, regarding po doon sa mga challenges na hinarap, siguro po sir ay pangunahin na po doon ang area na kung saan ay nanggagaling ang ibang members po ng BIFA sa iba't ibang liblib na lugar o bahagi na itong Barangay Bantayan. Yung ilan po sa kanila ay sumusuong pa po sa baha bago makatawid para lang dumalo po sa aming sinasagawang FFS. Para lang po makapag-comply kami doon para marami kaming dumadalo, batay din po sa requirements na hinihingi sa amin at para lalo pong matuto. Ayun po, regarding doon sa impact niya sa amin ay ang una siguro po ay ang mental stability po. Yun ang una-unang pagpapasalamat ko, dahil kung noon ay nag-aalala kami na paano na lang kami after namin magtanim, pero ngayon po ay panatag kami po sir, sapagkat tinuruan kami ng tamang proseso at tamang bagay po na gawin, mula po doon sa land prep na tinatawag hanggang doon po sa mismong pagtatanim, sa pag-apply po ng abono, kung ilang days po muna before siya applyan at kung kailan siya dapat applyan ulit po, hanggang sa preparation po doon kapag magbubulaklak na ang mais, at kung paano din po i-prevent ang mga hazardous threats po mula doon sa halimbawa mga natural resources, bagyo, ulan, kasama na rin po siguro ang mga insect pest po na tinatawag o mga peste. Para sa amin po, ang bahagi ng outlook namin sa BIFA 3 to 5 years from now ay totoong umaasa po kami na mapapalag pa po ito lalo. Kasi kung paano nagsimula kami ng ganito ka-active, so far thankful po kami na isa kami sa mga pinaka-active na asosasyon diri sa Bantayan Subong. Tinitingnan namin na lalong lalago po ang BIFA sa tulong din po ng bawat departamento sa ngayon ng gobyerno, Department of Agriculture, at malasakit din po ng bawat individual. Kasi kung papaano maging tuwing FFS man po namin, tuwing nagpapatawag ng meeting,
Ang totoo po, maging sa mga gugulin at bayarin namin in order to comply lang po sa mga requirements, talagang full support po ang mga membro. So kung ma-maintain lang po namin ang ganitong aspeto, kami po ay hindi nag-aalinlangan na magsasabing totoong after 5 years po ay isa ito sa pinakamalago na asosasyon dito sa Bilog na Bantayan po. So far, bawat departamento naman mayroon talagang dumulutang na mga problema o challenges nga. Sa side naman namin, ang pinaka tinitingnan naming solusyon po palagi ay bilang isa sa mga presiding officer po ay nag-stand out ako, especially doon sa neutral ground na tinatawag po. Kapag may concern ng isa, may opinion ng isa ay wini-welcome namin, and then try naming dalhin po doon sa crowd at kung ano ang majority decision ay yun ang iginagalang at sinusunod po namin. Ibig namin sabihin po, ang pinaka ini-implement namin dito ay walang magaling. Ano po, kundi lahat ay welcome, lahat ay tama na opinion, pero doon kami sa pinipili namin kung ano ang pinakamabuti para sa lahat. To all concerned na agencies po, gaya po ng nabanggit ninyo, halimbawa DNR, DAR, local government unit po, especially Department of Agriculture, lalong-lalo na po sa Department of Agriculture Secretary, ang ating mahal na Pangulo, Bongbong Marcos. Ano po? So, sir, sa lahat po ng departamento, kami ay nagpapasalamat sa inyo sa tulong ng gobyerno at nandyan po kayo. Bilang karagdagang pananaw namin ay nais namin ipaabot po ang ilang bagay kagaya ng karagdagang suporta sa amin na ika nga ay talagang isa sa pinaka main source ay ang pagkain po para sa mga Pilipino. Ano po? Para lalong mapalago, kagaya ng ginagawa namin ngayon ay ang sa FFS halimbawa, humihingi po kami ng karagdagang suporta mula po doon halimbawa sa mga facilities po or heavy equipment. Ano po? Mula sa arosera, yung facilities po na makakatulong sa amin ng mga farmers, hindi lamang po sa isang crop lang po gaya ng mais lang, kundi sana matulungan pa po ninyo kami doon sa farm to market road din po, kasi yun ang pinaka-access ng mga farmers para lalong mapalago po ang ekonomiya. So maraming salamat po sa inyo at ngayon pa lamang po ay nagpapasalamat kami in advance. Sana kaawaan pa po kayo lalo ng Panginoon na lalong magtagumpay po. Salamat po. Siguradong pagkain sa buong bansa.